kapatid, ngayon ay Huwebes Santo. Kadalasan ay nagkakaroon ng diriwang ng banal na hapunan o kaya ng pag-aalaala sa Pasko. Nais kong basahin sa banal na kasulatan ang 7 pangyayari patungkol sa Pasko. At doon din nagsimula ang pagdiriwang ng banal na hapunan. Simulan ko na basahin ang mga talata buhat sa banal na kasulatan. Ang una ay mababasa natin sa aklat ng Exodo sa kabanatang 12, talatang 21 hanggang 27 ay ganito ang sinasabi. May pamagat ito na ang unang Pasko. Tinawag nga ni Moises ang mga leader ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyong pamilya at ito ay patayin ninyo para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng isupo, basain ito ng dugo ng kordero at ipahid sa mga hamba at sombrero ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bagay na makita niyang may pahid ng dugo sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaang pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati ng inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito ay pag-aalaala sa Pasko ni Yahweh, nang nagpasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Ang pangalawa ay mababasa naman natin doon sa aklat ng mga bilang sa kabanatang 9, talatang 1 hanggang 5. Ganito naman ang sinasabi. Ito ang pagdiriwang sa Pasko. Nang unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, iutos mo sa buong Israel na ipagdiwang ang Pasko sa takdang panahon sa pagkagat ng dilim sa 14 ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nila ang Pasko sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Ang pangatlo ay mababasa natin
sa Josue, Kabanatang 5, talatang 10 at 12. Ganito naman ang sinasabi. Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Pasko noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Pasko, kumain sila ng mga pagkaing inanin nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadora. Pagkakain nila ng pagkaing inanin nila sa lupaing iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong yaon, pagkaing inaanin na sa Kanaan ang kanilang ikinabubuhay. At ang pang-apat ay mababasa natin sa aklat ng Ikalawang Hari, Kabanatang 21 hanggang 23. Ganito naman ang mababasa. Ipinagdiwang ang Pasko. Sinabi ni Haring Hosias sa mga tao, ipagdiwang natin ang Pasko ni Yahweh ayon sa nasusulat sa aklat ng tipan. Pagkat mula pa sa panahon ng mga hukom ay hindi na nila ipinagdiwang ang Pasko maging sa Israel o sa Huda. Ngunit ng ikalabing-walong taon ng paghahari ni Hosias, ginanap nga nila sa Jerusalem ang Pasko ni Yahweh. Okay. Ang panlima sa pagdiriwang ng Pasko ay masusumpungan sa Ikalawang Kronika. Ang buong kasaysayan ay buong kwento ay magsisimula sa 13. Pero ang kabuuan ng kwento nito ay yung buong kapitulo 30 ng Ikalawang Kronika. Babasahin ko na lamang yung 18 hanggang 21 dahil may kahabaan ito. Ito ay mga gabay sa paghahanda. Pero kunin ko na lang yung pinakabuod, 18 hanggang 21. Ganito ang sinasabi. Marami rin ang kumain ng handog, bagamat hindi sila nakapaglinis ng sarili ayon sa kautusan. Karamihan sa mga ito ay buhat sa Ephraim, Manases, Isakar at Sabalon. Gayunman, ipinanalangin sila ni Ezekias. Ganito ang dalangin niya. Patawarin nawa ng maawaing si Yahweh ang lahat ng nagsisikap na lumapit sa Kanya, kahit hindi sila nakapaglilinis ng sarili ayon sa kautusan. Dininig siya ni Yahweh at pinatawad ang mga tao. 7 araw nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang lebadura. Walang puknat araw-araw ang mga saserdote at Levita sa pagpapasalamat kay Yahweh. At ang pang-anim ay yung masusumpungan natin
sa aklat ni Esdras o Esra sa kabanatang 6 simula sa talatang 19 hanggang 22. Ganito naman ang ating mababasa roon. At ng 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Pasko. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya't sila ang nagpatay sa korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at mga kapwa nila Levita. Ito'y salusaluhan nila, pati ng mga Israelitang lumayo na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at nakisama sa kanila sa pagsamba kay Yahweh. Buong galak din nilang ipinagdiwang ang 7 araw na pista ng tinapay na walang libadura. Hindi magkamayaw ang kanilang katuwaan, sapagkat niloob ni Yahweh na sila ay tulungan ng hari ng Assyria sa pagtatayo ng templo. At ang pangpito at panghuli sa ating pagbubulay sa mga kasaysayan ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang mga alagad. At ito naman ay mababasa natin sa Mateo 26 simula sa talatang 17 hanggang 21. Ganito naman ang ating mababasa. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya ang ganito, ang pinasasabi ng Panginoon, malapit na ang aking oras. Ako at ang aking mga alagad ay sa bahay mo kakain ng hapunang pampaskwa." Sinabi ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanungan at nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa Aba ng magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi."
Pagkatapos ng kanilang pagsasalo-salo sa punang Pangpaskwa, ay doon naman ginawa ng Panginoong Hesus ang pagdaraos ng banal na hapunan. Kaya doon sa talatang 26 hanggang sa talatang 30, ganito naman ang ating mababasa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay sa Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito, kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang saro, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Pinagpala ng Diyos ang bawat isa sa atin dahil sa pagkabasa sa bahagi ng kasulatan, ang mga kasaysayan sa pagdiriwang ng hapunang Pangpaskwa. Ginawa ito ng mga Israelita, ng mga anak ng Diyos sa iba-ibang kapanahunan, iba-ibang sitwasyon. Ngunit lahat ang pinakabuod ay ang pag-aalaala sa pagliligtas ng Diyos sa mga mamumuksa doon sa Ehipto nang sila ay nabibihag doon. Kaya hindi nila kinakalimutan at yun ay isinama sa kanilang kautusan na taon-taon kanilang gawin ang pagdiriwang. Kaya lang meron din panahon na sila ay hindi nakapagdiriwang na sama-sama. Marahil ay dahil din sa mga iba-ibang sitwasyon. Kumisan ay meron ding mga kaguluhan, may mga problema. Marahil katulad ng ating kapanahunan, hindi tayo ngayon magkasama-sama sa pag-aalaala sa dakilang pagliligtas ng Diyos. Hindi malaya tayong magkaroon ng pagkakatipon. Kaya ang ating ngayong pagdiriwang ay kanya-kanyang sambahayan o sa ating mga sari-sariling tahanan. Pero ang mahalaga ay ating inaalaala, pinagdiriwang ang tagumpay ng Diyos upang iligtas ang kanyang mga anak. Mapansin natin doon sa huling bahagi ng binasa, ito na yung huling hapunan na kasama ng ating Panginoong Kristo ang mga alagad. Kaya madalas ay tinatawag ang ating banal na komunyon na ang huling hapunan, sapagkat yun ang huling hapunan na kasama ang mga alagad. At sinabi ng ating Panginoon na yun na ang huling pagsasalo-salo nila.
na siya ay nasa katawang tao pa. At ito ang ating patuloy na inaalaala. Pero ang pinakamahalaga, ginawa ng Panginoong Hesus ang pinakamahalaga sa ating buhay Kristiyano. Kung hindi nagbuhos siya ng sariling dugo, walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya ang tumubos. Siya ang nagligtas. Kaya yun ang ating patuloy na inaalaala kapag nagdaraos tayo ng banal na hapunan. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbabago. Buhat noon, ngayon, hanggang sa panahong darating. Siya ang Diyos na nagmamahal. Siya ang Diyos na nagliligtas. Siya ang Diyos na nagpapatawad. Siya ang Diyos na nagpapala sa lahat ng mga anak na lubos ang pananampalataya at pagtitiwala. Ito po ang mensahe. At bago dumako sa pagkain ang sambahayan, ito po ay maaaring tawagin natin ang hapunang pangpaskwa. Tayo po muna ay mananalangin at pagkatapos ng panalangin, pwede nang magsalo-salo ang buong sambahayan. Sandali tayong manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig na buhat pa nung unang panahon. Inyong iniingatan, inililigtas ang inyong mga anak. At kahit nagkakasala, inyong pinapatawad. At yun ay napakahalaga. Kung hindi dahil doon, wala kaming pag-asa. Kaya salamat po, maraming salamat. Basbasan po dakilang Diyos ang pagkain na pagsasalo-saluhan ng inyong mga anak upang patuloy na magdulot ng kalakasan, kasiglahan. Loobin po na ang mga pagkain tinatanggap ay magkaroon ng lakas na panlaban sa kahinaan at maging sakit sapagkat inyo pong pinagpala. Panginoon, salamat po. Maraming salamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kapatid, pwede na kayong magsalo-salo at pagkatapos ng pagkain, saka kayo manalangin ng pagpapasalamat sa inyong kanya-kanyang lugar. Amen.